Mga kapitay, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito hong one of the most revealing results, sa kasaysayan ho ng eleksyon po mga kabida, dito sa ating bansa. Ito hong resulta po ng local absentee voting. Kasi ito po yung definition po mga kabida, kung nagustuhan ba ng mga kapamilya po ng gobyernong ito. Okay? Ang tinutukoy ko po mga kabida, ito kung mga empleyado po ng gobyerno. Kasi dito ho sa local absentee votes po mga kabida, o voting, ang nangunguna ho dito, ito hong mga empleyado po ng gobyerno. Kagaya na lang po ng mga personnel po ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, ito hong mga guro po natin, mga kabid, at ilang pang mga empleyado ko ng gobyerno na hindi ho pwedeng bumoto during the election day. Kaya meron hong tinatawag ho na local absentee voting po mga kabida. At ito hong local absentee voting results, isang napakalaking sampal po sa gobyernong ito. Lalong-lalo na po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida. At sa mga galaw po ngayon ng Marcos administration, may connection po ito dito ho sa naturang resulta po ng local absentee voting. Ito hong utos na mag-file po ng courtesy resignation, ito hong mga cabinet secretaries po sa ilalim po ng Marcos administration po mga kabida. Ito, babasahin ko lang po sa inyo ito hong post po mga kabida ni Info Cebu. Okay, maganda po yung kanya hong article ho dito. Ang title po mga kabida, Uniform Verdict. Kumbaga ito ho yung naging desisyon po ng mga uniform personnel sa mga ginagawa po ng Pangulo at nagawa po ng Pangulo for the past 3 years mga kabida. Eto, babasahin ko lang po Uniform Verdict. A unanimous vote from the ranks. Okay? One of the most revealing results in this year's election comes from the local absentee voting, or LAV, where Filipinos, mostly in uniform service, were allowed to cast their votes early from April 28 to 30 due to election day duties. 57,689 total votes cast for 2025 local absentee votes. 29,030 are from the Armed Forces of the Philippines and 23,448 from the Philippine National Police. 4,206 from government employees and 1,005 members of the media, mga kabida. So how did our men and women in uniform vote? In what appears to be a quiet protest or even outright defiance, not a single candidate endorsed by the administration made it to the top 12. Even Bam Aquino or Kiko Pangilinan are nowhere in the winning circle. Indeed, instead, the top picks were all PDP Laban candidates. Ito po yung mga top picks po mga kabida, Okay, hanggang 10. At meron pong naiba po na hindi ho mga kandidato ho ng administrasyon, pero inendorso po mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay pinangunahan po mga kabida, ni Senator Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, J.V. Hinlo, Philip Salvador, Ariel Quirubin, Apollo Kibuloy, Gringo Honasan, and Colonel Busita at number 12. So ito pong mga kandidatong ito ay hindi po ito mga kandidato po ng administrasyon, mga kabida. Look, saan yung pinakamalapit na kandidato ho ng administrasyon na pumasok po mga kabida, Base ho dito sa resulta po ng boto ng mga government employees. Ang pinakamalapit po sa kanila po mga kabida, ito hong si Ping Lacson
former PNP chief who landed only at 15. And that's the best rank among the Alyansa Bets. Okay? Sumunod, ito kong si Erwin Tulfo, number 19, Pia Cayetano, number 20, Abby Binay, number 26, Benhur Abalos, number 29, at ito kong si Bong Revilla, number 31. So, anong ibig sabihin po dito? May isa po, hindi ho nakapasok sa Magic 12 po makabida na kandidato ho ng administrasyon. Isa lang po yung mensahe po doon. Hindi ho nila gusto ang mga kandidato po ng administrasyon. Okay? At hindi po nila gusto ang ginawa po ng Pangulo for the past 3 years. Military and police personnel cannot openly express political opinions due to their loyalty to the chain of command. But this vote speaks what cannot be said. Yes, Quiboloy ranked higher than all of the president's endorsed candidates. Now, that's a message worth reading between the lines. Okay. So, yun po, mga kabida. Ni isa po, wala. Ang sinabi po, mga kabida, ni One Info Cebu, ito kong ginawa po ng government employees po, mga kabida, Okay, from the PNP ranks, AFP, teachers, at maging mga miyembro ko ng media, isa po itong indikasyon, mga kabida, hindi na po nila gusto ang gobyernong ito. Yun po yung malinaw po, mga kabida. At yun yung masakit po, na resulta ng eleksyon. At ang duda ko po, ito kong mga galawan po ng Marcos administration po ngayon, yung utos na mag-file po ng courtesy resignation, ito kong kanyang mga cabinet members ay may connection po ito, dito sa local absentee voting results. Okay? Mas mabigat po ito, mga kabida, kung ikumpara mo doon ho sa naging resulta po ng eleksyon sa kabuuan. Why? Because dito ho natin malalaman, mga kabida, na ultimo, yung nasa circle po ng gobyerno, yung nasa loob po mismo ng gobyerno, ay hindi po nila gusto ang pamamalakad ng Marcos administration. Kaya sa aking palagay, nababahala po itong si Pangulong Marcos dito, mga kabida. Kaya ang sabi po niya doon ho sa kanyang utos na mag-submit ng courtesy resignation ito hong mga cabinet members dahil gusto ho niya ng recalibration po ng kanyang gobyerno. Kasi hindi raw nagustuhan ng taong bayan ang serbisyo po ng gobyerno. Hindi ho nararamdaman ang serbisyo po ng gobyerno, mga ginagawa ng gobyerno. Okay? Pero mas lalo hong kinakabahan po si Pangulong Marcos dito sa defiance at silent protest votes ng mga empleyado ng gobyerno. Matakin nyo AFP, PNP. Although sabihin po nila na maliit lang po yung section na bumoto po. Kasi 29,000 lang po yung AFP, tapos 23,000 yung PNP. Out of hundreds of thousands na mga personnel po ng dalawang organisasyon, mga kabida. Kasi yung mga bumoto, mas mataas yung porsyento po, mga kabida, sa total number of registered voters po. I think nasa 60,000 yung registered voters po, mula sa local absentee voters. So kung mataas po yung absentee voting po, mga kabida, ibig sabihin, yung mga total number of registered voters, yun lang yung nagparehistro. Kasi yun lang din yung availability ng kanila pong time. Kasi alam naman po natin, like for example, PNP, AFP, karamihan po sa kanila, mga kabida, na-assign doon sa lugar kung saan hindi ho sila rehistrado. So kailangan pa nilang umuwi doon, di ba? Impractical na po yun. Kaya kung sino lang po yung available during the registration, okay, sila lang po yung nagparehistro. Kaya nga, maliit lang po yung number of total registered voters. Hindi ho natin pwedeng ikumpara, mga kabida, sa kabuuan. Kasi may mga sirkumstansya kung bakit po hindi ho sila nakapag-rehistro.
Okay? During the registration para ho sa 2025 elections po. Pero ito, malinaw po ito ha. Napakalinaw ang resulta. Ang message po mga kabida, napakalinaw. Okay? Mantakin nyo, out of 12, mantakin mo sa Magic 12 po, eh hindi ho nakapasok ang alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? So, malinaw po ang message. Ang message is, hindi po nila nagustuhan ang mga ginagawa ng gobyernong ito. At ayaw ho nila sa mga kandidatong ini-endorse ng gobyernong ito. Yun po yung malinaw, mga kabida. Alright? So, para sa akin, this is the most revealing results sa kasaysayan po mga kabida ng eleksyon sa Pilipinas. At dito ho dapat mangamba ang Marcos administration, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw patungkol ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.